Magandang gabi po mga kapatid. Evening mga kapatid. So, magandang gabi sa inyong lahat. Kumusta po kayo mga kapatid? Kumusta ang panambahan? Gusto niyang panambahan nyo kanina mga kapatid? Good evening. Gising pa ba ang iba mga kapatid? Kumusta po? Nagtanong kasi si Brother Benz kung may live ba ako. Hindi sana ako mag-live kaso nga nagtanong si Brother Benz Morales. Kaya nag-live na lang ako mga kapatid. Good evening sa inyong lahat. Hallelujah. Kumusta po kayo mga kapatid? Kumusta mga kapatid? Good evening. Kumusta po kayo? Kumusta ang panambahan nyo kanina mga kapatid? Naway nabubusog kayo sa presensya ng ating Panginoon. Nandito na si Benz Morales. So blessed evening Brother John, watching from Imus, Cavite. Good evening Brother Benz. Di sana ako mag-live ngayon Brother Benz, kaso nagtanong ka na mag-live po ba kayo ngayon Brother? So nakikita na ako mag-live. Kumusta kayo mga kapatid? Good evening. Kumusta ang pagsamba nyo kanina? No? Nafe-feel nyo ba ang presence ni Lord sa pagsamba nyo? Mga kapatid, sino bang naka-feel ng presence ni Lord kanina? Testimony naman dyan. Mga kapatid, good evening. Sino bang mga watchers natin? Please comment, no? Please comment below mga kapatid. Please comment below, no? Kumusta ang pagsamba nyo kanina mga kapatid? So, how are you? Hallelujah. While waiting the others, maybe ang iba natutulog na. Maybe ang iba ay napupuyat mga kapatid because it's Sunday, no? Karamihan talaga is pagod sa ang iba, pagod sa simba, sa pagsamba, ang iba pagod sa kakalakwatsa, yung iba naman ay pagod sa family bonding, maybe nag-swimming, maybe bonding, maybe nag-shopping. So ngayon kapatid, no, Sunday talaga ang rest day ng karamihan. So, good evening sa inyong lahat. No, nais ko lang batiin ang lahat ng mga nagsimba kanina. No, sino ba dito ang nagkapagsamba mga kapatid? Congratulations sa lahat na nagbigay ng panahon sa ating Panginoon kasi malapit na talaga siyang babalik mga kapatid, no? Malapit na ang Panginoon na babalik, kaya bigyan natin ng pagkakataon. Pag may pagkakataon na makapag-serve tayo sa Panginoon, mag-serve tayo. Amen. Good morning Gina Rams. Good evening Gina Rams, Mary Jean Bato. Salamat. Good evening sa inyo. Good evening. No? Kumusta po ang pagsamba nyo kanina sa Sunday service? Nakapagsamba ba kayo lahat mga kapatid? So good evening sa lahat. Blessed evening po Pastor Sister Eli Abrigo. Good evening sa iyo Sis Eli. No, salamat po Sis Eli sa iyong kabutihan. No, evening. Kumusta po Sis Eli Abrigo? Praise God. No, hindi tayo mapapagod sa pag-share, pag-warning ng mga tao nitong uling mga araw kapatid. Brother Joselito Tenorio Zamora, good evening sa iyo.
Good evening. Kumusta? No? Hallelujah. This is the day that the Lord has made. We will rejoice. So, kumusta po kayo mga kapatid? Please comment below kung ano ang inyong Sunday. No? Blessed evening po, Pastor. God bless everyone, mga kapatid sa Panginoon. Salamat po. Sister Ellie Abrigo ng Italy. No? Salamat. Salamat po, Sister Ellie Abrigo, sa iyong pag-greet. Good evening po, Pastor, at sa lahat ng viewers, sabi ni Gina Rams. Kumusta po kayo mga kapatid? Kumusta ang pagsamba nyo kanina? Umaga? Merle. So may share ako sa inyo mga kapatid. Kunti lang to kasi pag evening talaga kunti lang kasi patulugay na tayo mga kapatid. Tsaka yung mga kapitbahay natin hindi tayo makapagbuelo nito kasi ang kapitbahay natin natutulog na baka madisturbo. So parang slow lang, mild lang ang ating pag-uusapan. So before that mga kapatid, mag-pray ako. Lord, thank you Lord for this evening. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa successful na Sunday service. Salamat po sa mga kapatiran ko sa online. Salamat po na ikaw po ay palaging nag-iingat po sa bawat isa sa amin. Thank you Lord that we will be awakened in these last days. In Jesus' mighty name. Amen and amen. May gabi sa inyo, Pastor, ug sa tanan. God bless. Brother John Loba, amin po. Bless sa Word of God. Pero I still expecting po sa mga pastor na itakil ang Agenda 2030. Wala talaga yan, Brad Benz. Huwag ka nang mag-expect dyan. No, hindi nila itakil, mga kapatid. So, mga kapatid, no, sabi dito sa Daniel chapter 12 verse 4, O Daniel, shut up the words and seal the book, even to the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. So, sabi dito sa book of Daniel 12:4, mga kapatid, shut up the words and seal the book. Anong ibig sabihin ng shut up the words and seal the book? Ang ibig sabihin yan, mga kapatid, is you must keep the word of God in your heart and in your mind. You must seal the book. Anong ibig sabihin ng seal the book? Ang word ni God, you must keep it in your heart and in your mind, even the time of the end. So, when we say even the time of the end, Prophet Daniel speaking about this day na ating araw ngayon or kasalukuyang panahon natin ngayon. Prophet Daniel speaking about this day that even to the time of the end. Kaya nga mga kapatid, no? Kaya nga mga kapatid, yung talagang mga totoong mga nagsisilbi sa Panginoon, kailangan talaga tayo maging sound mind tayo mga kapatid. At talagang isapuso natin kung ano ang ating nalalaman sa Word of God. Because many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. There will be an increase of knowledge. There will be what we call high-tech, mga kapatid. Daniel is talking about science and technology. When he say, there will be, or many shall run to and fro, and knowledge shall increase. What do you mean by knowledge, mga kapatid? It's a knowledge is intellect or intellectual, naga-increase. So makikita natin ngayon mga kapatid, ang invention ng tao, no? Grabe ang invention ng tao mga kapatid. If you know, may AI na police, no? May guru, may teacher na, no? Makikita natin dito, may teacher na robot, no?
Kita natin dito, may teacher na na-robot ngayon. Sa India ito, no, sa India, talagang ina-apply na ang tinatawag na Fourth Industrial Revolution, which is AI na ang nagtuturo. So shout out sa lahat ng mga teachers na tulog pa rin. No, itag nyo ang mga teachers ngayon, mga kapatid, na tulog pa rin. No, marami akong mga kakilala na teachers na talagang kala nila, mga kapatid, hindi sila mapapalitan. No, hindi sila mapapalitan. Pero mga kapatid, sa lahat ng mga teachers dyan, no, maghinay-hinay na kayo. Huwag kayong mag-expect ng so much. Kasi ito na knowledge will be increased, shall be increased. There will be an increase of knowledge. So, ang mga teacher, mga kapatid, papalitan na yan. Papalitan na yan ng AI, mga kapatid. No? Time will come. This is very fast. No? Sabi nga ni Brother Benz, 2030. Ang target ng Agenda 2030. Bago mag-2030, masaturate na yan lahat. Mawawala na ang tinatawag na mga teachers, mga kapatid. At yung mga classroom, mawawala na din yan. Magiging quarantine site yung mga classroom na yan, mga kapatid. Because of this Agenda 2030. At of course, wala na ring mga estudyante, mga kapatid. No? Wala ng school, wala ng education. Why? Because ang mga estudyante din, mga kapatid, ay high-tech na rin. Are you following, mga kapatid? Kung ang teacher, mga kapatid, kung ang teacher AI na, ang mga estudyante, mga kapatid, AI student na rin. No? Gaya dito, student invents a device that searches the internet using his thoughts. No? Say it's like a Google in your head. Are you following, mga kapatid? So, ang estudyante, mga kapatid, wala na yung school. Na it's happening too fast. No? Mabilis ito. Mabilisan itong mangyayari, mga kapatid. Because sabi sa Daniel 14, Verse 2, in the last days, knowledge will increase. There will be an increase of knowledge. So, mga robot na ang papalit sa mga teachers. No, mga robot na ang papalit sa mga teachers. Ang mga estudyante na rin, hindi na rin mag-aaral dahil ang knowledge, mga kapatid, student invent device that search the internet using his thought. Thought na lang, kapatid. Hindi na kailangan mag-type ang tao, hindi na kailangan mag-type, hindi na kailangan magsulat, hindi na kailangan magdala ng notebook, hindi na kailangan magdala ng notebook ang tao, hindi na kailangan magdala ng ballpen ang tao. All you need to do is think. The moment you think, you will search and the knowledge is in your body, mga kapatid. The increase of knowledge, kagaya sa prophecy ni Propeta Daniel. So dahil ang teacher, mga kapatid, no, what's the use of classroom? Ano pang silbi ng mga schools? It will be converted into quarantine facility. Are you following? Schools will be converted into quarantine facility. Kasi nga, device na lang ilagay dito. Plus mayroon pang Vision Pro. Nandyan na lahat ng knowledge, mga kapatid. Tapos yung mga hindi na kailangan mag-aral, mga kapatid. Why? Kasi karamihan sa mga kurso na kukunin, teacher. So, pag i-download na ang knowledge dito, wala nang mag-aim na maging teacher. Kasi nga, AI na ang teacher. No, ang kagandahan din sa teacher na to kasi hindi napapagod, hindi napapagod, hindi nag-sick leave, hindi masakit, hindi nag-pregnancy leave, makales pa ang gobyerno kasi nga
ano siya, wala siyang benefits, no? Wala siyang benefits. Aside sa wala siyang benefits, no need food, no need supply. No, talagang papatok ito mga kapatid kasi nga makales ang government nito. So marami talaga mga teacher, kawawa ang ating mga teacher mga kapatid. Kawawa sila kasi marami sa kanila ang malalagas. Kaya mga teacher, no, advice ko sa inyo, no, hinay-hinay na tayo na maghanap ng ibang pagkakakitaan habang may income ka pa sa pagiging teacher. Kasi the moment mag-up itong AI lahat, you will be, no, disregarded. You will be lay off lahat, halos, ng mga teacher, mga kapatid. No? Please comment mga kapatid ha. Sabi ni Vince Morales, Brother John Loba, siguro po nakita na ng mga pastor yung mga mini-mention ko sa live nyo recently. Ang nangyari po ay personal, ay suplado sila. Oo nga, no? Ako ang unang mamansin. Mostly, mapilitan lang. Oo nga. So, dapat tayong mga pastor, no? Mga religious leader, i-warn natin ang ating mga nasasakupan regarding nitong AI, ganitong magawa ng kaaway. Kaya nga sabi nila, bakit daw tayo palaging nag-i-expose sa mga gawa ng kaaway? No, dapat daw ang i-preach natin ngayon is about salvation. Yes, you need salvation mga kapatid, kasi hito na. No, heto na ang dilubyo na darating. Heto na. At hindi lang yan mga kapatid. No? Yung mga tinatawag na waiter, no? Papalitan na ang mga waiter natin. Kawawa ang mga waiter natin. No? Yung mga waiter natin, papalitan na yan. Wala nang mga trabaho, no? Itong mga out of school youth, itong mga nag-scholar, nag-part-time, wala na yan. Papalitan na yan ng waiter na robot. So marami talagang mawawala ng trabaho nito mga kapatid. This 2024, 2025, this is fully operated. By 2025-26, marami talaga ang mawawalan ng trabaho. Kahit na yung mga teller sa bangko, wala naman yang pulos. Wala nang silbi ang mga teller sa bangko. No, wala nang silbi ang teller sa bangko. Yung bangko mag-close yan. Kasi nga, online naman tayo lahat. Pwede ka namang magka-bank transfer via online. So, what's the use of security guard? Magsalary ang bangko ng security guard. Magsalary ang bangko ng cashier. Magsalary ang bangko ng mga tellers. So, wala na yan mga kapatid. Wala na yan kasi digital na rin. Are you following? No, sabi ni Brother John Santiago. No, ito si Brother John sa London, ito sa UK. Kaya po minandate ang box sa eskwelahan at mga teacher dahil mag-get rid po sila, mapapalitan ng AI. Okay? Ganda ito. Dahil magigit rid po sila para mapalitan ng AI. Yung iba kusang nag-resign na dahil di na matake ang pagbabago. Mga turo kagaya ng pagmandatory promotion nila ng LGBTQ+. Totoo yan. No? Marami talagang mga guro, no, na magigit rid po sila para mapalitan ng AI. Oo. Magpa-box na lang basta mga estudyante, no? Kasi takot sila na mapalitan ng AI. Yung iba kusang nag-resign. Yes, mga kapatid, no? Kausap ko nga kanina kasi may kasamahan tayo dito sa church na teacher, mga kapatid. May kasamahan tayo na dito sa church na teacher. Sabi niya hindi na siya nag-i-aim ng posisyon kasi marami sa kanyang kasamahan sa pagiging teacher, no, nag-schooling pa sila para umangat ang kanilang posisyon. May mga posisyon ka rin ang teacher 1, teacher 2, teacher 3 hanggang papunta sa principal. Pero sabi ni, shout out ako kay Ma'am Jo, no, kasamahan natin dito sa church. Teacher siya, sabi niya hindi na siya nag-i-aim. Hindi na siya nag-i-aim ng tataas pa, mag-schooling pa siya para tataas ang kanyang rank. Hindi na.
Kasi nga, what's the use? Kasi nga, alam na nitong ating sister in Christ na mawawalan talaga sila ng work. Mga waiter, ano pa ang mawawala mga kapatid? Marami mga kapatid. Kahit cook, no? Kahit mga cook, mga fast food, no? Ito, mga cook sa fast food, no? Mga chef, mga kapatid, mawawala na yan sila ng mga trabaho. Lahat, mga call center, no? Mga call center na yan. Yung mga teller sa bangko, mawawala yan dahil sa digital. Marami ang mawawala, kapatid. So, itong mga teacher na nag-receive ng box, mga kapatid, actually, nalinla sila sa kaaway. No? Kaya nga, panawagan ko sa mga teacher, huwag kayong mag-receive ng box. Kasi nga, tatanggalin man din kayo. Kaya nga, sabi nila, dapat kayo magpa-box lahat ng mga teacher para hindi kayo matanggal. No, mga kapatid. Nalinla kayo, mga kapatid. Deception yan. Kasi nga, kahit nagpa-box ka nga, nagpa-box ka kasi nga ayaw mong matanggal sa pagiging teacher. Nagpa-box ka, ipapalitan ka naman pala ng AI. Para tatanggalin ka pa rin. Di ba? Nalinla tayo mga kapatid, teachers. Shout out sa lahat ng mga teachers. Itag nyo sila mga kapatid. Akala nito mga teachers na nagpa-box, mariretain sila sa kanilang work as a teacher. Kaya nagpa-box sila. Yun pala, papalitan pa rin pala sila ng AI. Are you following? So, tuso si Taning, mga kapatid. Napakatuso niya. Napakatuso niya. Teachers, lahat ng teachers, may order sa IETF. May order sa IETF na lahat ng mga teachers, kasi government employed, kailangan magpa-box para hindi tanggalin. Pero yun pala, pag after nila mabox, tatanggalin pa rin pala. So, ganyan katuso ang kaaway, mga kapatid. Akala mo, isi-safeguard ka niya. Akala mo, ipoprotect ka niya. Akala mo, ipopromote ka niya. Hindi, mga kapatid, hindi ganyan ang kaaway, mga kapatid. Tsusugiin ka pa rin niya. Tsusugiin ka pa rin niya. Kaya nga, maraming mga teacher na nalinla, mga kapatid. Kasi akala nila, mariretain sila sa kanilang work. Hindi, mga kapatid. Hindi sila mariretain. Are you following? Are you following, mga kapatid? So, kaya kayong mga teachers, kayong mga teachers, hindi naman ako naging happy ako na maraming teacher mawawala ng trabaho. Hindi naman ako naging masaya. Nalulungkot ako kasi nga mawawalan sila ng trabaho. Pero kasi yung mga teacher, maraming teacher, mga kapatid, proud sila na nabakunahan sila. Proud sila na nabakulam sila. At saka grabe manlait sa mga teacher na hindi nagpabakulam at nilalait nila. Naging hydrocephalus sila, naging arrogant, naging proud sila na nakabukulam sila kasi akala nila mariretain sila sa kanilang work. No. Kasi nga, akala mo lang yun. Are you following? Sabi ni Sister Eli Abrigo, dito sa supermarket, pag namili kami, pag mamili kami, hindi na sila humahawak ng pera, direct na po sa machine. Kaya unti-unti po talaga, kakaunti na lang ang cashier, sa machine na lang kami nagpo-porchik, nagpa-punch direct na. O see? Sa Italy kasi ito si Sis Eli Abrigo. See? Wala nang mga cashier, mga kapatid. Wala na yan. Actually, pag mag-grocery ka nitong mga Lasunes, mga kapatid, madalian to. Minamadali ito ng web. Wala nang tao. Mga tao na lang na namimili ang makikita mo sa grocery. Wala na yang mga teller, wala na yang siguro packer, pero ang packer pwede naman pa rin, AI pa rin ang mag-pack.
sa mga binili mo kung marami. AI pa rin ang mag-ano niyan. So, ang mga tao na lang talaga mamili sa grocery, pagdating ng panahon, no, mga tao na lang, ang mga transhuman na rin ang mga tao. So, ang mga kasama-sama mo sa mga grocery, mga AI na halos. So, nakakatakot yan mga kapatid. Baka ang program ng mga AI, i-program for distraction, tapos nag-grocery ka, tapos mga AI na halos nasa loob ng grocery, nakakatakot yan. Maging parang nasa movie ka na horror na mga chakidal o chakadal ba yan? Nakakatakot yan mga kapatid. Yung mga sabi ni Sis Ellie na supermarket, pag namili ka, darating na panahon na mga AI ng kasama mo dyan, nakakatakot talaga yan mga kapatid. So AI-based system lagi ito, sabi ni Brother Benz. Useless na rin, dependent na lang sa AI-based system. Yung following mga kapatid. So hindi lang cook mga kapatid, ito pa. Grabe ang kabilisan, hindi lang cook, waiter, ano pa. Ito ngayon mga kapatid, ito mga kapatid, pulis na AI din. At itong AI na pulis ito mga kapatid, nag-light siya, nag-emit siya ng blue beam light. Anong ibig sabihin nun? Pag itong AI na pulis na ikot-ikot sa downtown mga kapatid, sa city, kung ikaw unbox ka, madidetect ka niya na unbox ka kapatid. Itong mga bagong robot na pulis, ito sa NYPD man ito, New York Police Department, NYPD sa US. Pero talagang tangkilikin ito mga kapatid, Kasi nga makales ang government nito kasi wala mga hazard fee, walang mga benefits, walang SSS, GSIS, walang mga sick leave. 24 hours kasi ito, hindi mapupuyat, hindi mapapagod, hindi makreklamo. So, ang government talaga mga kapatid, mas gusto ito kaysa mag-hire ng new police. Kaya maraming mga policeman na naman ang malalagasan mga kapatid. Kaya nga, akala nila hindi sila malalagasan kaya nagpaturok sila, gayon pa rin sa mga teachers. Pero tatanggalin pa siya, papalitan man rin sila ng AI mga kapatid. Are you following? Kahit nga pastor ngayon, 'di ba sa Germany, pastor ba yun or priest, na AI na rin. Wala talagang hindi mapapalitan mga kapatid. Are you following? Walang hindi mapapalitan, lahat mapapalitan talaga ng AI kapatid. Lahat. So, ang sabi kasi nila mga kapatid, sabi nila na dapat tayong tawag dito. Ang sabi kasi nila, dapat tayong mag-cooperate kasi nga part yan sa progress. Part yan sa progress. Kaya maraming mga tao magsabi na okay lang man yan kasi nga nagka-high-tech man talaga ang mundo. Kailangan nating mag-abide. Kasi nga, pag hindi ka mag-abide, mag-low-tech ka, KG ka sa mundo. So, sabi ko dito, nilagay ko dito, AI dominions and transhumanism people, the fourth industrial revolution. They call it progress. Some people, walang knowledge sa Bible, walang knowledge sa Word of God, they will call it progress. Sabihin nila, progress lang yan, part of progress. Pero sa atin na mga awaken, mga kapatid, tayo na mga niligtas ng Panginoon, tayo na nagbabasa
alam ang word ni God. No? Kaya nga sabi ni God dito sa Daniel, no, sabi ni God dito sa Daniel chapter 12 verse 4, O Daniel, shut up the words and the book and seal the book. So tayo na mga Christian, mga kapatid, we need to shut up the words. Ano bang shut up? Kailangan, no, i-keep natin ang word ni God at seal the book kung ano ang word ni God. Hindi ito part sa progress, mga kapatid, I tell you. Hindi ito part sa high-tech. Because this fourth industrial revolution is demons. Naglipana ang mga demons at mga Nephilim ito, mga fallen angels, mga ano ito, mga seed ito, mga seed ito ni Azazel. Si Azazel ay makikita sa Book of Enoch na yung isang angel, fallen angels, one of the fallen angel na expert sa mga metal. So itong mga makikita natin ngayon, no? Itong mga makikita natin ngayon na mga AI, na mga robots na yan, hindi yan progress, mga kapatid. That is the seed of Azazel. No? That is the seed of Azazel. Mga ano yan ni Azazel, mga invention yan ni Azazel, which is triad ni Lucifer. No? Si Lucifer ang upper class nila. Ito si Azazel ang mga galamay. So itong mga robot, mga kapatid, itong mga humanoids ngayon, mga dogs, piniprepare na ito kasi darating na panahon na ito mismo sila ang iprogram ng kaaway to destroy humanity. No, i-eradicate. So sabi ko dito, they called it progress, but we call it demons and Nephilim rising, want to eradicate humanity. Yun talaga ang assignment nila, to eradicate humanity. Uubusin nila ang sangkatauhan. Are you following, mga kapatid? Uubusin nila. This is Nephilim ang demons, mga kapatid. No? Nephilim ang demons ito. Uubusin nila ang sangkatauhan. Papalitan nila ang sangkatauhan, mga kapatid. At itong nabakula, mga kapatid, naturukan, mga kapatid, no? They will understand each other's language kasi nga Bluetooth na sila sa mga AI. Kasi nga Bluetooth na ang mga may bakulam, 5G. No? Kaya nga sabi ni John Santiago, nag-PM si Brad John Santiago sa atin. No, i-share ko lang ito konti. Nag-PM siya, sabi niya dito, no? Si Brother John Santiago, si Brother John Santiago, nandito iyan kanina, no, nag-comment siya sa atin. Siya ang salamat po, Brother John, sa iyong update. Ito taga London, ito taga UK, ito si Brother John Santiago. Sabi niya, mauna ang first world country pastor sa amin almost every 1 mile. Oh, alam niyo yung 1 mile? No? More than a kilometer. 1.5 kilometer is 1 mile or 2. No? 1 mile radius, meron pong 5G mast ang tawag. Ang dami na po, pastor, pag inactivate nila yung mga yan, total chaos talaga. Oh. Chaos talaga, mga kapatid. Kasi, bakit ang mga first world country nag-sit up? Now, ang 5G mast, mga kapatid, kasi akala natin, yung dito sa Pilipinas kasi, wala ito. Doon lang ito sa first world country, kasi third world country man tayo. Itong tinatawag na 5G mast, mga kapatid, para lang itong street light, mababa lang ito. Hindi masyadong mataas, hindi talaga kagaya ng cell tower na ang tataas at ang haba. Ito, mga kapatid, para lang itong street light, mga kapatid.
na nilalagay sa bawat every 1 mile radius, sabi nga ni ni Brother John, na nilalagay bawat radius. Ano mo ito, mga kapatid? Malakas ito na klase na internet. Kasi nga, itong mga AI na to, itong mga teacher na ito, itong mga waiter na ito, itong mga pulis na ito, itong mga aso, mga dogs na mga AI, hindi kasi yan mag-function, mga kapatid, kasi 5G ang kailangan na internet, ang bilis ng internet yan. Hindi yan mag-function ng 4G, hindi yan mag-function sa 3G. Kasi mahina mga internet yan. Kaya nga, siniset up na nila ang London ngayon. No? Siniset up na nila ang first world country. Kasi nga, they are into fourth industrial revolution. So kaya nga, ang bilis nito at alam mo ang effect nito, mga kapatid, sa human, pag mag-activate na itong tinatawag na 5G mast, mga kapatid, alam nyo ang effect nito sa human? Ito, mga kapatid, ito ang effect nito sa human, mga kapatid. Sleep disturbances, including insomnia. So, ma-insomnia ka niyan. Pag mag-up niyan, nasa first world country ka. No? Ano bang insomnia, mga kapatid? Hindi ka makakatulog dahil sa lakas ng AMF or electromagnetic frequency. Ano pa? Headache. At saka, mga kapatid, pag mag-activate ito, mga kapatid, dadami ang mag-suicide, dadami ang magpakamatay, mga kapatid, dahil sa depression. Isa sa mga symptom niyan, depression and depressive symptom. Ang mga tao, mga kapatid, palagi lang tired and fatigue. Kasi nga, hindi yan para sa atin, para sa machine yan. Ngunit sa kataas ng radiation, no, kaya nga yung mga X-ray machine, mga kapatid, yung mga radtech, nagtatrabaho sa ospital, no, kwentuhan lang. Pag mag-X-ray lang siya, kasi malakas din ang radiation ng X-ray, tatago yan sila sa isang cubicle na may tinatawag na LED. Ang LED mag-protect sa kanila para hindi sila matamaan sa tinatawag na radiation. Kasi pag matamaan sila sa tinatawag na radiation, it can cause infertility, mga kapatid, depopulation din. Hindi ka na magkaanak. So dito, mga kapatid, tired and sickness, dysentery, painful, often itchy sensation, parang nangangati ka lagi, mga kapatid. Kahit walang kati kasi nag-activate na ang tinatawag na 5G. Lack of concentration, nalilito na ang tao, mga kapatid. Changes of memory, no? Natulala ka na. At saka, ang memory mo, kapatid, is magkaroon ng changes. Magiging ano ka na, dementia ka na, or loss of memory ka na, no? Pabago-bago, dizziness, no? Nagadisi, ano bang ibig sabihin ng siya? Nahihilo na ang mga tao at irritable, mga kapatid. Irritable na ang tao nito, mga kapatid. Loss of appetite and weight. So, hindi na ganahan ng magkain. Restlessness and anxiety. Ano ba itong restlessness? Parang nag-aligaga. Parang hindi mapakali, mga kapatid. Nausea, nasusuka. Skin burning. Ano bang skin burning, mga kapatid? Nasusunog ang balat. Sabi pa dito, sabi dito, European scientists also uncovered possible link between electromagnetic frequency and leukemia in children. Posibleng magkaroon ng leukemia. Ano yung leukemia, mga kapatid? Cancer of the blood yan. Are you following, mga kapatid? They suggest that between 5% the childhood leukemia can be attributed to EMF, high frequency. This is the ionizing type of radiation. Scientifically, literature agrees the large exposure that can damage DNA or cells. Dito pa gid, DNA and cell, which may contribute a genetic mutation and cancer, mga kapatid. So, are you following, mga kapatid?
Nakukuha ba natin lahat ang effect, mga kapatid? Ang epekto ng 5G. So, ang 5G ngayon, akala natin nandun. Pero sa first world country, mga kapatid, tabi-tabi yan siya. Every 1 mile ang 5G doon. Sabi ng ating isang follower, mga kapatid, na nasa UK. So, kaya nga, mga kapatid, may I suggest, no? Lahat ng nasa first world country, magsiuwi na kayo. No? Huwag kayong magtagal dyan, mga kapatid. Oo nga, marami kayong pera. Yes, marami kayong pera kasi nasa first world country kayo. Pero babawiin naman sa health niyo, mga kapatid, kasi nga, Fourth Industrial Revolution at kailangan ng machine type para mag-function ang mga robots. Kailangan malakas na frequency. Yes, marami kayong pera, limpak-limpak na dolyar ang kita nyo dyan. Pero babalik naman, mauubos naman sa inyong health situation, sa inyong mga maintenance, sa inyong mga memory loss, sa mga matutuliro ka, matulala ka, at may mga depression at depress ka pa, stress ka pa. At saka may iba nga, is mental illness, ano tawag yan sa Tagalog? Matuliling, parang sa amin sa Bisaya, makabuang ang lakas ng 5G. No? Makasira ng ulo. No? So, aanhin mo yung malaking income mo, mga kapatid, sa first world country kung hindi ka pa mag-pack up dyan. At alam mo naman ang agenda ni Antikristo ng 2030. Itong 2030, mga kapatid. No? Are you following, mga kapatid? No, sana gumising kayo, mga kapatid. Huwag kayong mawili sa pera dyan sa first world country, mga kapatid. Ito mga kapatid, hindi naman ako sa nagmamagaling. Ako, concern lang ako sa inyo. Depende na rin sa inyo kung i-grab nyo ito na, kasi marami tayong mga followers na sa Italy, nasa Europe, nasa London, Japan, mga first world country, mga kapatid. Hindi ko naman kayo, ito lang, pagpapaliwanag ko lang, based on my knowledge, based on my research, depende sa inyo kung tanggapin nyo ito, mga kapatid. Suggestion lang ito, mga kapatid, no? I suggest, balik na kayo sa Pilipinas. Kasi, that place is doomed for destruction, mga kapatid. Doomed for destruction, the judgment of the Lord, dyan talaga sa first world. The first who receive the judgment of the Lord is the first world country because nga ang first world country ay ayaw na maniwala sa Panginoon. Mostly dyan mga LGBTQ. Dyan na nagpaparid ng Pride Month. Ang mga tao dyan work na work, pera. Kaya nga dyan ang uunahin. Kung nandyan ka, kapatid, madadamay ka. Kaya nga si Lot at ang kanyang asawa at ang kanyang pamilya, sabi ni Abraham, kailangan kayong umalis dyan sa Sodoma and Gomorrah because first world country, mga kapatid, is a Sodoma and Gomorrah na. Are you following? Bahala magalit kayo sa akin, mga kapatid. Sodoma and Gomorrah na ang first world country. Meron tayo Pastor Tower, hindi pa lang na-start, pero okay ang papers, lahat ng 5G kasama sa lupa. Babayaran ka na pag-start ng tower. Are you following, mga kapatid? Please, mga kapatid, si Brother John Santiago, sabi niya, before 2025, dapat makaalis na siya sa UK. At saka si Sister Cho sa Canada, sabi din niya, nagprepare na sila para magbalik na sa Pilipinas. Kapatid, balik na kayo dito sa Pilipinas, no? Huwag kayo mag-alala, bubuhayin kayo ng Panginoon. Kasi nasasanay lang kayo na dyan manirahan at talagang malaki ang income dyan. Pero nandito na tayo sa mga ganito, mga kapatid. In times na tayo, isipin pa ba natin ang pera? Isipin pa ba natin? Isipin natin ang ating health. Isipin natin ang ating mag-prepare na tayo, mga kapatid. I suggest sa lahat ng mga first world country, mga kapatid, we need to make up our mind. We need, mga kapatid, kailangan dito, mga kapatid, habang naghihintay tayo sa Panginoon,
Well, ang protection naman ng Panginoon ay nasa sa atin kahit saan tayo. Pero what I mean, si Lot, pagpalagay natin si Lot, no, kung ang protection ng Panginoon ay nakay Lot, hindi na sana siya pinatakas sa Sodoma at Gomora, di ba, kapatid? Bakit pa pinatakas ng Panginoon sila Lot? Kasi nga, pag hindi to tatakas si Lot doon sa Sodoma o Gomora, makakaswalty siya, madadamay siya. So kahit righteous ka, kapatid, no, nandyan pa rin ang protection ni Lord, of course. Pero alam mo na yan ay Sodoma o Gomora, tapos hindi ka tumakas dyan, naku po, madamay ka talaga dyan, kapatid. I tell you, hindi na ako mag-sugar coating dito kasi nga marami ang nadisgrasya sa sugar coating na paalala o teaching. Hindi na ako mag-sugar coating na wag kayo mga kapatid kasi proteksyonan kayo ng Panginoon. Yes, proteksyonan kayo ng Panginoon kasi lalo na talagang we believe in faith. Pero sa na nandyan ka sa lugar na dyan papunta ang judgment ng Panginoon, kailangan ka talagang tumakbo. Uwi ka na talaga. No, dito sa Pilipinas. At manirahan ka ng simple at kontento sa buhay. No, siguro sa mga kapatid natin na nasa first world country, siguro may ipon naman kayo kahit konti. No, mag-business. No, bahala magsimula basta healthy ang pangatawan mo. Kasi ang Pilipinas kasi matagal pa ito. Ang first world country talaga ang una, mga kapatid. Ang Pilipinas, it takes delay man tayo kasi nga hindi tayo agad maka-adapt ng fourth industrial revolution kasi ang Pilipinas ay poor nation. Kaya pasalamat tayo mga Pilipino na nandito tayo sa poor nation, may purpose pa rin para it's our advantage na ngayon na ang pag-reign ng Antikristo ay doon para sa technology. So it's our advantage, mga kapatid. So yun lang, mga kapatid, no? Naway may nakuha tayo itong updates natin that in the last days knowledge will increase, no? May nakuha ba tayo, mga kapatid? Naway may naunawaan tayo, mga kapatid. So, yun lang po, mga kapatid. Nandito na lang at good night. God bless. Paalala lang natin sa ating mga kababayan na sa first world country. No? At bukas may live din ako, 10 a.m. Continue ko yung about carbon credit system, about the rule of Antichrist, the set rules of the Squid Game, no? What are mga rules nitong Antikristo, nitong AC sa Squid Game, no? Ano pang mga rules? So tinakil ko na previously, pero nandoon na ako sa tinatawag na carbon credit system or carbon allowance. At salamat kay Brother John Santiago, nag-impart sa atin ng konti about carbon allowance, mga kapatid. So, abangan nyo tomorrow, mga kapatid. Okay? 10 a.m. So, I will pray for you, mga kapatid. Lord, we pray, O God, for these people who are watching, Lord. Protect us, Lord, against electromagnetic frequency, O God, dito mga 5G na to, itong mga signal na to, Lord. Let our body, O God, be sealed with your Holy Spirit. Even, Lord, sa mga kasamahan namin, mga kapatiran namin sa first world country, O God, na malakas ang 5G, Lord. Seal their body, Lord. Their whole body are covered by the power of your Holy Spirit. The sealed, the Holy Spirit, the mark of God is in them, O God, so that no weapon of the enemy, no electromagnetic frequency can penetrate to our body because their body is sealed, O God. Sealed by the Holy Spirit, O God. Thank you, Lord. Ingatan niyo po ang mga kapatid namin sa first world country at even, Lord, dito sa Pilipinas. Ingatan niyo po kami sa mga electromagnetic frequency na yan. Even, Lord, our children, our household,
O God. Protect us, even Lord, itong mga tinatawag na chemical trail, itong geo-engineered mga chemical na inispray ni AC sa aming mga himpapawid, Lord. Protect all of us, O God. And Lord, spare your people, O God, on your wrath, O Lord Jesus. That is your promise, Lord. That is your promise. And Lord, even Lord, ang kanilang decision making, O God, to escape from Egypt, that Egypt place, O God, though it will civilize, it is civilized, Lord, but that is doomed for destruction. Lord, made our mind, O God, to decide to escape from Egypt, to escape from Sodoma and Gomorrah, to escape from slavery, O God, and Lord, find our promised land nga ibinigay mo o pinanamis mo sa amin, Panginoon, while waiting of your coming, Lord Jesus Christ. Thank you, Lord. In the mighty name of Jesus, amen and amen and amen. God bless you all. Mga kapatid, ingatan po kayo ng Panginoon. May the Lord God bless you and keep you. May His face will shine upon you and give you peace. Shalom, shalom.